Mainit na balita, dumating na sa Sandigan Bayan si dating Senador Bong Revilla. Dinala siya roon mula sa Camp Crame sa Quezon City matapos siyang sumuko kagabi kasunod ng paglabas ng arrest warrant laban sa kanya. Kasama ni Revilla ang kanyang asawa ni si Cavite 2nd District Representative Lani Mercado Revilla. Inihatid sila roon ni Interior Secretary John Vic Remulla. Naharap si Revilla sa kasong malversation of public funds kaugnay sa halos 93 million pesos na umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Sabi ni Secretary Remulla, wala pang desisyon kung saan madedetain si Revilla. Sarado na yung Crame Custodial Facility. So ang available na ang lugar dito ay Karingal, Payatas at saka Tinglan. So nasa discretion na ng court yan. Bago ang kanyang pagsuko, iginit ni dating Senador Bong Revilla na inosente siya sa mga kasong kaugnay sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Bantay sarado si Revilla na nagpalipas ng magdamag sa Camp Crame sa Quezon City. Balita hatid ni EJ Gomez. Mag-aalas 10 kagabi, namataan ng GMA Integrated News ang pagdating ni dating Senador Bong Revilla sa PNP-CIDG headquarters. Kasama niya ang misis niyang si Cavite 2nd District Representative Lani Mercado at mga anak nilang sina Cavite 1st District Representative Jolo Revilla at Agimat Party List Representative Brian Revilla. Bago yan, sa isang Facebook Live pasado alas 9 kagabi, iginiit ni Revilla na inosente siya at tila wala aniyang due process na nangyari. Gayunman, haharapin daw niya ang kaso. Nakakalungkot po, parang wala yatang due process. Pero ganun pa man, haharapin ko to ng walang takot. Napakasakit po para sa akin. At para sa aking pamilya. Please pray for me. Kinumpirma ni Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na sumuko sa mga otoridad si Revilla. Former Senator Bong Revilla have pumunta dito sa Camp Crame together with his wife, tapos yung mga anak niya, then para mag-surrender. So nag-surrender sila? Yeah, so surrender sila. Pinroseso siya sa PNP CIDG headquarters. The usual reading of the Miranda rights, the nature of his arrest, taken to custody, and of course yung medical check-up niya for the medical certificate, and the usual pagkuha ng mga fingerprint blood. Sa pagdating ni Revilla sa Camp Crame kagabi, naging mas mahigpit ang seguridad sa PNP CIDG. 10:30 p.m., may dumating na van na naghatid ng bed frame at kutsyon. Sa PNP CIDG, nagpalipas ng gabi si Revilla. 4th Division ang hawak ng kasong graft laban kay Revilla at 6 na iba pa. Sa pamumuno ito ni Justice Michael Frederick Musngi. Nasa 3rd Division naman kung saan chairman si Justice Carl Miranda ang malversation case na walang inirekomendang piyansa. Nag-utos na maglabas ng arrest warrant ang Sandigan 3rd Division matapos makitaan ng probable cause para ipaaresto si Revilla. Gayon din ang mga dating opisyal at kawani ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office na sina Bryce Hernandez, JP Mendoza, RJ Domasig, Emelita Watt, Juanito Mendoza at Christine Pineda. Naglabas na rin ng whole departure order laban sa kanila. Sa kasong inihain ng ombudsman noong nakaraang linggo, inakusahan sila ng pagsasabwatan para ilabas ang pondo para pampagawa ng 92.8 million peso Ghost Flood Control Project umano sa Purok 5 Barangay Bunsuran sa Pandi. Sinisika pa naming makuha ang panig ng iba pang akusado. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hawak na ng NBI sina dating DPWH Bulacan 1st District Assistant Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza. Sa bisa ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan, inaresto sila matapos humarap sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kahapon. Para yan sa parehong kaso kay dating Senador Bong Revilla na malversation of public funds through falsification of public documents. Kaugnay po yan sa isang questionableng flood control project sa Pandi, Bulacan. Isinailalim sila sa booking procedure sa NBI headquarters. Bago sila inilipat sa NBI Custodial Facility sa Muntinlupa, tumanggi munang magbigay ng pahayag ang abogado ni Hernandez at Mendoza.
Sumailalim na rin po sa booking procedure ang kapwa nila akusado na si DPWH Engineer RJ Dumasig at accountant na si Juanito Mendoza. Tulad ni Revilla, inaasahang dadalhin sila sa Sandigan Bayan para sa return of warrant. Hindi pa man tuluyang nalulusaw ang bagyong Ada, may panibagong sama ng panahon ang binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Namata ng pag-asa ang low pressure area mahigit 2,000 kilometro silangan ng southeastern Mindanao. Posibleng pumasok ng PAR ang nasabing LPA sa Huwebes o Biyernes. Sa ngayon, mababa ang tsansa nitong maging bagyo. Patuloy namang lumalayo sa ating bansa ang Tropical Depression Ada. Kaninang alas 8 ng umaga, namataan niyan 780 kilometers silangan ng Tugigaraw, Cagayan. Taglay ng bagyo ang lakas ng hangin na aabot sa 55 kilometers per hour. Base sa pinakahuling forecast ng pag-asa sa mga susunod na oras, unti-unti nang magbabago ng direksyon ang bagyo. Kikilos ito patimog-timog silangan habang nasa Philippine Area of Responsibility. Sa tulong ng amihan, patuloy na hihina ang bagyo hanggang sa maging low pressure area ito bukas at tuloy ang malulusaw o magdi-dissipate. Magkakaroon ng maayos na panahon ng malaking bahagi ng bansa kasama ng Metro Manila sa mga susunod na oras, pero posible pa rin ang mahihinang ulan o mga local thunderstorms sa ilang lugar base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Ni-raid ng pulisya ang 2 warehouse na mga appliance sa Bukawe, Bulacan. Chris, bakit daw yan sinalakay? Connie, substandard daw kasi ang mga appliance na naroon. Ayon sa PNP Criminal Investigation and Detection Group, walang minimum labeling requirements ng DTI ang mga gamit. Kaya itinuturing itong substandard at posibleng mapanganib. Tinatayang mahigit sa 43 million pesos ang halaga ng mga nakumpiskang appliance, kabilang ang mga kalan, air fryer, heater at iba pa. Inaresto dahil sa posibleng paglabag sa Consumer Act of the Philippines ang 4 na empleyado at isang Chinese national na umano'y warehouse manager. Wala silang pahayag. Sinuspindi naman ng 70 araw ang lisensya ng driver ng pickup na nakasagasa sa 7 taong gulang na bata sa Suyo, Ilocos Sur. Ayon sa Land Transportation Office, pinagpapaliwanag ang driver kung bakit hindi siya dapat panagutin sa administratibong kaso ng reckless driving, pati na sa pagiging improper person to operate a motor vehicle kaugnay sa nasabing insidente. Pinaharap siya sa opisina ng LTO sa Quezon City sa Biyernes. Sakaling di sumipot ang driver at hindi magbigay ng kanyang salaysay, ituturing na pagsasawalang bahala ito sa kanyang karapatan na marinig ang kanyang panig. Gayunpaman, magpapatuloy ang LTO sa investigasyon. Inilagay naman sa alarm status ang pick-up. Update tayo sa pagsuko ni dating Senador Bong Revilla kaugnay sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Kausapin natin si Criminal Investigation and Detection Group o CIDG NCR Chief Colonel John Aguiagi. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Sir Rafi, at sa inyong mga taga-subaybay. Opo, kumusta po yung pananatili ni dating Senador Bong Revilla sa CIDG? Naging maayos naman nagmula nung pagsuko niya kagabi sa atin at saka nung hanggang ngayon na dinala siya sa Sandigan Bayan for... Opo, may nakunan po kasi yung aming team na nagdala ng kutsyon doon sa CIDG kagabi. Para po ba ito kay dating Senador Revilla? Sa mga bantay niya yon, natin kasi yung pamilya niya is andun din yung si Congresswoman Lani. So ilan pong party ng dating senador yung nanatili sa CIDG? Sa ngayon wala na po dahil na dinala na natin sila sa Sandigan Bayan. Pero kagabi yung itong pagsuko niya ito is prior pa ito is nagpapahiwating na sila sa ating opisina na haharapin niya ito at hindi niya tatakasan. So immediately kagabi nung nilabas yung warrant na ito is sabi ko nga, tinawagan ko yung staff niya, sabi ko anong plano, and then sabi niya is susuko sila. So that's why we are prepared last night. So sa opisina lang po ba siya nanatili itong dating senador? Dito po sa CIDG. Hindi po sa custodial, hindi po sa custodial facility.
Pinacilitate natin po sa kagabi muna doon sa ano niya, no? Doon sa may custodian ano naman kami dito sa CIDG and CR. Ano pong susunod na hakbang doon sa iba pang mga co-accused nitong si Senador? Although yung iba po nasa NBI na. Yes, 4 yung nasa NBI na, and then 2 sa amin. Actually, yung isa is aresto ng CIDG sa may Mountain Province, Sagada, no? Dahil na-track natin kagabi na nandun siya. So immediately, CIDG called the attention of other law enforcement unit to help on the arrest. At luckily, ay tempo na nakapaglatag tayo ng checkpoint, tsaka yung manhunt natin ay pabalik na sana ito ng Bulacan. Sino po yung nahuli na yon? Cristina Pineda. Okay. So meron pa po bang pinaghahanap dun sa mga akusado? Meron tayo sa Emilita Huat, and effort is ongoing for our law enforcement to locate her para po ma-account natin lahat yung inilabas na warrant of arrest ng 3rd Division ng Sandigan Bayan. May surrender feelers po ba mula dito sa inyong hinahanap? Colonel? Wala pong surrender feeler na nanggaling sa kampo ng ating hinahanap. Pero meron po ba kayong pakiusap sa kanya? Yes, kung maigi sana ay sumuko na siya ng maayos at we will her security, and of course kung hindi naman ay tuloy-tuloy ang effort ng ating mga kapulisan para siya ay hanapin. Kaya abangan po natin yan. Mapunta naman po tayo sa paghanap nyo kay Atong Ang, hindi pa rin nahanap. Saan po ba kayo nahihirapan sa paghagilap sa kanya? Of course, nahihirapan tayo doon sa paghahanap. Otherwise, na-account na natin siya. Alam nyo, ito, sabi ko nga, is pinaghandaan na niya to way before. Alam niya na may lalabas to. And with his resources, with his circle of friends, with his properties all over the country, talagang nahihirapan tayo. But again, it is not a hindrance, no? Tuloy-tuloy pa rin ang effort natin. So sa palagay niyo po, nag-hunker down siya sa isang safe house or palipat-lipat po siya ngayon ng lugar? As far as we know, mobile siya. No? As far as I know, mobile siya. At sabi ko nga, wala naman po tayong record pa na lumabas ito ng bansa. So we believe he's still here in our country. That's why yung effort natin is talagang massive. No? We are exerting effort na mahuli siya. Marami bang tumutulong sa inyo sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga tip? Yes, actually yung hotline natin is tuloy-tuloy yung pasok ng information. We receive informations coming from other agencies, the counterpart natin, from the citizenry. Tuloy-tuloy po yan at marami tayong natatanggap na which we are validating each day. Credible naman po ba ito or baka may mga nanlilito po sa inyo? Yung iba naman is napuntahan na natin actually, no? Yung iba naman is ito mga informations nila way back na allegedly dito nakikita dahil nagtatrabaho sila doon dati, naglagay ng CCTV, ganyan. So hindi naman actually it helped us to track doon sa paghahanap sa kanya. Okay, maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Thank you. CIDG Chief NCR Chief Police Colonel John Giagi.